Noong Mayo siyam, pinangunahan ni Pangulong Vladimir Putin ang Victory Day Parade sa Red Square, ang pinakamahalagang ritual sa kalendaryong geopolitikal ng Russia. Ang seremonya ay paalala sa mundo, lalo na sa mga Ruso, na ang bansang tumulong sa pagkatalo ng Nazi Germany ay nakamit na nito ang lugar nito sa hanay ng pinakamahalagang bansa sa kasaysayan. Kadalasan, rumaragas ang mga tangke, ipinapakita ang mga intercontinental ballistic missile, at dumada ng mga fighter jets sa kalangitan. Ang mensahe. Lagi tayo nagwawagi nun, ngayon, at magpakailanman. Maliban ngayong taon. Sa bersyon ngayong taon, walang mga tangke. Walang mga advanced na missile system o mabibigat na kagamitang militar na ipinakita. Unang beses sa 20 taon ng Victory Day Parade na hindi lumabas ang mga armored column sa kanilang himpilan. Ipinakita lang sila sa video dahil takot ang Kremlin na wasakin ang mga ito ng drones ng Ukraine ng live sa TV. Isipin mo, ang bansang may pinakamalaking nuclear arsenal na laging handa gamitin, hindi mailabas ang mga tangke sa sariling kabisera dahil sa bansang buong kumpiyansa nilang sinabing masasakop nila sa loob lang ng ilang araw. Pero kaya na ngayong atakihin ang Moscow. 4 na taon nang lumipas mula nang magmaneho ang mga crew ng tangke ni Putin papuntang Kiev, dalang uniforme para sa inaasahang parada ng tagumpay sa Kiev sa loob ng 1 linggo. Ngayon, si Putin na mismo ang di makapagdaraos ng parada. Ang pagkawala ng mga tangke sa Red Square ay sintomas lang ng mas malalim na problema. Sa likod ng palabas sa state television at ng mga maingat na inihandang photo opportunity, may nababasag na sa loob ng sistema ng Russia at sa Kremlin. Nadismaya ang elite, galit ang publiko, at nagpapakita na ng mga bitak ang ekonomiya. At si Vladimir Putin, ang taong ang bulag na ambisyon ang nagpasimula ng lahat ng ito, ay lalo pang naiwan mag-isa, lalo pang niloloko, at lalo pang hindi kayang pigilan ang kanyang pinasimulan. Ayon sa ilan sa mga pinakarespetadong tagamasid ng Rusya sa buong mundo, nasasaksihan natin ang simula ng geopolitical na sakuna na gawa ni Putin. Ayon sa kasaysayan, bihirang tahimik magtapos ang mga sakuna para sa mga lider ng Rusya. Para maintindihan ang sitwasyon sa Rusya, suriin natin kung paano talaga gumagana ang kapangyarihan sa Rusya. Sabi ni Robert Service, isang Britong historiador ng Unyong Soviet, ang lehitimasyong politikal sa Rusya ay hindi talaga nakabase sa eleksyon o konstitusyonan na pamantayan. Nakabata ito sa kalulhatian ng militar. Tinuruan ng mga Ruso na higit na igalang ang kasaysayan nila sa digmaan. Ang digmaan at kapayapaan ni Tolstoy ay sanaysay ukol sa tagumpay ng Rusya laban kay Napoleon. Ang pagsakop ng hukbong Soviet sa Berlin noong 1945 at 45 ang pundasyon ng pambansang pagkakakilanlan nito na pinanghahawakan ng bansa para maalala kung sino sila. Kaya ang sinumang leader ng Rusya na nananalo sa mga digmaan ay lehitimo at ang natatalo ay hindi. At kung pagbabasehan ng kasaysayan, mabilis na kumikilos ang mga Ruso para alisin ang huli. Isaalang-alang si Tsar Nicholas II. Sinimulan niyang digmaan kontra Hapon noong 1900 at 4 na ikinatalo ng Rusya, at ang kahihiyang yon ay yumanig sa kanyang pamumuno. Pagkatapos nito, sumiklab ang unang digmaang pandigdig. Noong 1900 at 17 mas maganda na ang ipinapakita ng militar ng Rusya sa Eastern Front. Hindi yon ang nakita ng publiko. Nakita nila ang Tsar nagtalaga sa sarili bilang punong komandante at namuno sa mga taon ng pagpatay at pagdurusa. Noong Pebrero 1900 at 17, tinalikuran siya ng mga politiko at mamamayan sa kabisera at nagtapos ang 300 taong pamumuno ng dinastyang Romanov nang tahimik pumirma si Nicholas ng pagtalikod sa trono. Pagkalipas ng 1 taon, agad siyang pinatay. Malalim ang alam ni Putin sa kulturang Ruso at sa mga tuntunin ng pamumuno. Sa kanyang unang mga taon sa kapangyarihan, itinayo niya ang kanyang pagiging lehitimo sa ikalawang digmaang Chechen. Nagsimula ang digmaan noong 1900 at 1999 nang si Putin ay punong ministro at dito siya sumikat nang ideklara ang tagumpay ng Russia noong 2000. Sinundan nito ng digmaan sa Georgia noong 2008, isang blitzkrieg na tumagal ng 5 araw. Pagdating naman sa Ukraine, ang Crimea noong 2014 ay naging madali para sa kanila. Gamit ang mga sundalong walang marka upang salakay ng lokal na sentro ng pamahalaan, madali ang magdaos ng referendum at sakupin ang rehiyon bago pa makapagbigay ng tugon ang kanluran. Nagmukhang desididong leader si Putin na kumilos, kung saan nag-atubili ang mga nauna sa kanya at umurong ang kanluran. Inasang susundin ng espesyal na operasyong militar sa Ukraine ang formula ng pagsakop sa Crimea noong 2014. Ipinapakita ng Russia ang lakas nila,
dudurugin ang depensa ng Ukraine at alisin ang pamahalaan sa Kyiv. Nagdala pa ng pangparadang uniforme ang mga crew ng tangke para isuot sa inaakalang tiyak na parada ng tagumpay sa Kiev. 5 taon na ang digmaan at wala nang matinong Ruso, sa Kremlin man o hindi, ang naniniwalang magiging madali ito. Ayon sa datos ng NATO mula sa simula ng taon, umaabot sa pagitan ng 20,000 at 25,000 ang kaswalti ng Russia bawat buwan. Isa pang datos mula sa Ukraine, ang nagpapahiwatig na nawawala ng Russia nang hindi bababa sa 1,000 sundalo kada araw na umaabot sa tinatayang 30,000 bawat buwan. Tinatayang mahigit 1.2 milyong kaswalti ng Russia at hindi bababa sa 300,000 ang namatay. Dahil sa matinding kakulangan ng tauhan dulot ng digmaan, nilagdaan ni Putin noong Nobyembre 2025 ang batas na pumapayag sa Ministry ng Depensa ng Russia na magsagawa ng sapilitang serbisyo militar buong taon, hindi lang panapanahon. Nakakagulat. Umabot na tayo ron dati. Alam na ni Putin ang pinasok niya nang subukan niyang magpatupad ng bahagyang mobilisasyon noong taglagas 2022. Daan-daang libong lalaking Ruso ang tumakas sa bansa kaysa matawag sa serbisyo. Nakakahiya para sa gobyernong nagpapakita ng pagkakaisa at makabayang sigasig ang ideya ng malawakang paglikas ng napakaraming tao. Dahil dito, sinupil ng gobyerno ang mga tumututol at opinyong hindi pabor sa Rusya at mas lalala pa ito dahil sa bagong batas sa sapilitang pagpapasundalo buong taon. Karamihan sa mga naunang namobilisa ay galing sa mahihirap na rehiyon, rural na lugar, at etnikong minorya na malayo sa kabisera. Sa mga lugar na ito, malaking pag-asa ang sahod ng militar. Lalo na't sinasabing ang taunang kita at sign-on bonus ay maaring umabot sa 4 na beses ng pambansang average. Madilim ang kalkulasyon ng Kremlin at pansamantalang gumana ito para ilayo ang digmaan sa hapagkainan ng mga taga-Moscow. Ngunit kaunti na lang ang mga recruit, kaya posibleng maapektuhan na ngayon ng draft ang mga bahagi ng lipunang Ruso na dati halos di nadadamay. Mga kabataang lalaki sa urbanong Moscow at St. Petersburg na ayaw sa digmaang ito. Masisira nito ang marupok na kasunduang panlipunan na pinanatili ni Putin nitong 4 na taon. Kung nagbabayad ka ng buwis at sumusunod sa propaganda, hindi ka maapektuhan ng digmaan. Tumaas ang buwis, humina ang propaganda, at unti-unting nakakapasok ang Ukraine sa teritoryo ng Russia. May isa pang aspeto sa kalagayan ng militar na mas nakakahalarma kaysa sa bilang ng mga nasawi, at ito ay tumutukoy mismo sa paraan ng pagdedesisyon ni Putin. Kumpirmado ng ilang source na may access sa pamunuang Ruso na sinabi ni Putin sa mga malalapit niya na naniniwala siyang masasakop niya ang buong Donbas bago matapos ang 2026. Tulad nung simula ng digmaan, mukhang naniniwala talaga si Putin sa mga sinasabi niya. May ibang paliwanag ang mga opisyal ng intelihensya ng Ukraine kung bakit siya naniniwala. Naniniwala sila na niloloko siya ng kanyang mga general na may mga peke at gawa-gawang ulat na ipinapasa pataas sa chain of command na nagsasabing malapit na ang tagumpay. Hindi na ito bago sa kulturang militar ng Russia. Ulit-ulit na lang ito. Noong 2024, may mga kumander na tinanggal dahil sa ganitong issue. Pero malamang hindi lang silang may sala at sila lang ang sinakripisyo para pagtakpan ang tunay na gumagawa ng pekeng ulat. Bagamat maraming tao sa paligid ni Putin ang nakakaalam ng totoong sitwasyon, hindi siya kung anong alam ni Putin mismo. Ngayon, ang Russia ay may leader na gumagawa ng desisyon base sa peke o pinekeng ulat, napapaligiran ng tauhang takot magsabi ng totoo, at nagpapatuloy ng digmaan nang kumakain ng 30,000 sundalo niya kada buwan. Hindi na nakagugulat na ang parada ng tagumpay noong 2026 ay hindi mukhang tagumpay. Bukod sa mga pagkatalo sa militar, ang ekonomiya at panlipunang dinamika ng Russia ay lalo pang napapailalim sa matinding presyon. 4 na taon nang mahigpit ang sibilyang ekonomiya dahil sa prioridad ng digmaan, kaya hindi na kayang baliwalain ang sitwasyon. Noong 2026 tumaas ang mga buwis at patuloy na tumataas ang inflasyon. Habang nangyayari ito, tinatayang 40% ng budget ng gobyerno ay inilaan para sa mga gastusin na may kaugnayan sa digmaan. Inanunsyo ng bansa na inaasahan ng GDP growth ay 0.4% lang ngayong taon, mas mababa sa dating prediksyon na 1.3%. Naubusan na rin ito ng manggagawa, may 2.1% unemployment rate lang. Kahit maganda ang numerong yan sa normal na sitwasyon, iba ito para sa bansang 4 na taon ng may digmaan. Ang mababang unemployment ay nagpapakitang wala nang mahahanap na walang trabaho ang mga kumpanyang Ruso. Dahil sa kompetisyon ng negosyo, tumataas ang sahod at ang dagdag gastos ay pinapasa sa mamimiling Ruso. Kaya ang mga manggagawang Ruso ay napapasok sa isang siklo
kung saan tila mas malaki ang kanilang kinikita dahil may pagpipilian silang trabaho. Ngunit, mas malaki rin ang kanilang kailangang gastusin para mabuhay. Makikita rin sa datos ang mga epekto nito sa lipunan. Umabot sa 15 taong pinakamababa ang General Happiness Index ng Russia noong Abril 2026 ayon sa ahensyang tagasuri ng Estado. Kagiliw-giliw, huling ganito kababa ang index ay noong 2011 nang si Putin ay muling magiging pangulo kapalit ni Medvedev. Bumaba sa pinakamababa ang approval rating ni Putin mula na magsimula ang pananakop. May geopolitikal na dahilan sa sitwasyon ng Russia at kawalan ng pag-unlad na may magkaibang epekto sa ekonomiya nila. Bago magpatuloy, mag-subscribe sa The Military Show. Nagpo-post kami ng mga video ukol sa bagong kaganapan sa militar, geopolitika at tunggaliang pandaigdig. Ang tensyon ni Pangulong Donald Trump sa Iran na nagdulot ng pagharang sa Strait of Hormuz ay nagtulak sa US na tanggalin ang ilang parusa sa Russia para makapagbenta ito ng langis sa India. Malaking biyaya ito na nagdagdag ng mahigit $100 milyong kada araw sa kita ni Putin mula sa buwis. Ang parang yon ang pambili ng armas, piyesa, teknolohiya at lalo na nagpapatuloy ng suporta mula sa China. Ang $100 milyong na kita sa langis kada araw ay hindi nagpapababa ng implasyon. Akala ni Putin na papanig si Trump sa Russia nang maupo ito sa pwesto. Unang tinutukan ni Trump ang negosasyon para pilitin ng Ukraine na pumayag sa kasunduang isusuko ang sinakop na teritoryo ng walang kapalit. Hindi lang nabigo ang pagtatanghang yon, umatras pa si Trump sa pakikipag-ayos ng Russia at Ukraine. Naiwan ng Russia na China lang ang kakampi at ang Ukraine naman ay may karamihan ng kandurang Europa sa panig nito na tama namang nakilala. Nakita nilang ang Ukraine ang unang hakbang ng Russia sa pagtatangkang bawiin ang nawalang teritoryo ng Soviet sa kontinente. Kaya todo suporta sila sa magkatuwang ng mga proyekto at donasyong militar. Kaya anumang kalamangan na inakala ni Putin na meron siya kay Trump ay nawala na ngayon, habang ang Ukraine ay malaki ang nabawas sa pagdepende nito sa tulong mula mismo sa US. At kung hindi magdulot ng pagbagsak ng Russia ang pressure sa ekonomiya, maaring ang paghihigpit sa impormasyon ang magpapabagsak dito. Nung huling bahagi ng tag-init ng 2025, sinimulang ipromote ng Kremlin ang MAX, isang alternatibong gawa ng Russia kapalit ng Telegram, na masasabi namang itinuturing ng isang social media network na pinangungunahan ng mga nagsasalita ng Ruso. Ang bagong network ay hindi hadlang sa mga investigador ng Federal Security Service, kaya makikita ng FSB ang sinusulat mo kapag ginamit mo ito. Ang paglipat sa MAX ay parang hinihiling sa sibilyan at militar na ilantad ang sarili nila sa pagmamanman. Maraming reaksyon at ilang strategic bloggers ang nagsabing maaring bumagsak ang command sa frontline dahil kulang sa security features ang app na ito. Ilang buwan lang matapos ang promosyon, umatras ang gobyerno at sinabing ang tinatawag na kakulangan sa seguridad ang pangunahing dahilan. Isang insider mula sa Kremlin ang naglarawan ng mga usapan sa hapunan sa Kremlin ay umiikot lang sa isang paksa, ang internet. Sabi nila, sa direksyong tinatahak ng Russia, magiging parang North Korea ito. Kapansin-pansin ito dahil sa nakalipas na dekada, tinutularan ng Russia ang internet controls ng China. Ang mamamahayag na si Ksenia Sobchak, na anak ni Anatoly Sobchak, ang alkalde ng St. Petersburg na naging political mentor ni Putin noong umpisa ng kanyang karera, ay nagsabi sa The Guardian na naniniwala siyang oras na lang ang bibilangin bago tuluyang ipagbawal ng mga awtoridad ng Russia ang lahat ng Western social media platforms. Gayunpaman, hindi tulad ng China kung saan minomonitor ang internet. Ngunit gumagana naman ito ng tuloy-tuloy, hindi kayang maayos ng Russia, nabantayan ng kanilang mga mamamayan at hindi rin nila kayang magbigay ng matatag na koneksyon. Nagreklamo ang mga negosyo sa madalas na pagkawala ng broadband at paliwanag ng gobyerno, sinasadya nila itong patayin sa mahahalagang lugar para sa seguridad at maiwasang matrak ng mga drone. Ano man ang kalabasan, tila ito ang tinatagdang direksyon ng lokal na usapin sa Russia. Unti-unting isinasara ang espasyo ng impormasyon na laging nagdudulot ng bagong alon ng galit. Maaring subukan ng publiko na malusutan ng restriksyon o maniwala sa propaganda ng gobyerno na magdudulot ng mas militanteng media at edukasyon tulad ng panahon ng Soviet. At alam naman nating lahat kung paano nagtapos para sa mga Soviet. Ang pinakalinaw na larawan ng sitwasyon ay mula sa mga pinakamalapit na tauhan ni Putin, kung saan nagbago ang kapalaran. Sabi ng The Guardian, mula sa panayam sa mga malapit sa pamunuan ng Russia at opisyal, inilalarawan si Putin bilang isang nag-iisang leader na napapaligiran ng mga elite na mabilis madismaya. Siyempre, hindi sila hayagang nagbabalak ng pagpapalit ng pamahalaan dahil wala ni isa sa kanilang mabubuhay kung gagawin nila yon. May mga usap-usapan tungkol sa pagkawala ng tiwala sa kasalukuyang leader ng Russia at ang pagkawala ng tiwalang iyon ay nagreresulta sa unti-unting paghina ng otoritaryan na pamumuno ng bansa.
Mukhang napansin na ni Putin ang mga usap-usapan tungkol sa kanyang kalagayan sa pag-iisip at kakayahan sa pamumuno. Isang ulat mula sa intelihensyang Europeo na ibinahagi sa media sa unang bahagi ng Mayo at mula sa isang bansang Europeo ang nagsabing mas pinaigting ang seguridad kay Putin mula Marso dahil sa takot sa kudeta at sa buwatan at ipinahihiwatig na maaring maging banta si dating ministro ng depensa na si Sergei Shoigu. Pagkalipas ng isang linggo mula sa pagkalat ng mga ulat, naglabas ang Kremlin ng maingat na ginawang video ni Putin na bumisita sa dati niyang guro sa paaralan, si Vera Garevich, sa gitnang Moscow. Kalmado si Putin sa video, suot kaswal na damit, na parang pinapabulaanan ng ideyang nagtatago siya sa bunker. Ang eksena mismo ay napapakita ng presyon. Matapos ang 25 taon sa kapangyarihan, napilitan ng Kremlin maglabas ng video ni Putin na bumibili ng bulaklak para patunayang hindi siya natatakot. Itinanggi ng gobyerno ang isyu kay Shoigu sa pag-aresto sa ilang opisyal na malapit sa dating ministro ng depensa at lalo siyang inilayo sa grupo ni Putin. Karamihan sa mga analista ngayon ay naniniwala na kung may tunay na banta sa pamumuno ni Putin, ito ay magmumula sa loob ng kanyang pinakamalapit na grupo. Ito ay magiging isang tao na may access, suporta mula sa institusyon, at naniniwalang mapaminsala ang kasalukuyang direksyon. Wala pang sariling pangkat na nabuo o lumitaw. Ang mga namumunong klase at oligarko sa Rusya ay tila nawawala ng pananagutan. Takot ng lahat kay Putin at wala ng tiwala sa kanya. Ginamit ng Pangulong Ruso ang halos 3 dekada para palitan ng mataas na uri ng lipunan ng mga elitistang tapat sa kanya. Walang talagang gustong gumawa ng unang hakbang. Sa halip, nantatago ang mga oligarko alinman sa loob ng Rusya o tuluyang lumabas ng bansa. Naghihintay na may mangyaring masama at may ibang magpabagsak sa kasalukuyang rehimen ng Rusya. Pero ang mga taong masasabi nating may kakayahan at oportunidad na gumawa ng pagbabago ay hindi makakilos. Pinapanood lang na palubog sa kapahamakan ang ekonomiya ng bansa. Kahit alisin pa ang iba pang isyu, mga nasawi, sa pilitang pagpapasandalo, pressure sa ekonomiya, paghihigpit ng impormasyon, pagkadismaya ng elite, nandyan pa rin ang geopolitikal na aspeto at direksyon ng bigmaan sa Ukraine. Si Robert Service, isa sa mga pangunahing eksperto ng Britain sa kasaysayan ng Soviet at geopolitika, ay tinawag ang pananakop ni Putin sa Ukraine na malaking pagkakamaling geopolitikal. At hindi lang siya nagsabi nito. Isipin ninyo kung anong meron ng Russia at kung anong pinili ni Putin na gawin dito. Noong unang bahagi ng dekada 2010, isang superpower sa enerhiya ang Russia, aktibo sa mga internasyonal na pagpupulong, maganda ang ugnayan sa Europa, at kayang paglaruin ang China at Estados Unidos para sa kapakinabangan nito. Sa halip, pinili ni Putin na putulin ang ugnayan sa kanluran, sa lakay ng isang kapitbahay, at gawing mula sa isang mahalagang manlalaro ang Russia tungo sa pagiging isang geopolitical na paraya na umaasa sa suporta ng China at mga drone ng Iran. At kahit na dumating ang kapayapaan sa mga kondisyon na maaring ipakita ng Kremlin bilang katanggap-tanggap, kung saan maaring sabihin ni Putin na natupad niya ang mga ambisyosong layunin mula 2022 permanente, nang nasira ang posisyon ng Russia sa geopolitika. Pinalawak ng NATO ang kanilang kasapian upang isama ang Finland at Sweden na nagdoble sa kanilang hangganan sa lupa kasama ang Russia at isinamang 2 bansa na maaring higit pa magkikpit sa pag-access ng Russia sa Dagat Baltiko. Sumirit ang gastos ng Europa sa depensa. Tinutupad ng mga bansa ang 2% ng GDP na hinihingi ng NATO at ang pinakamalaking ekonomiya ay nangakong itaas ito sa 3.5% ng GDP sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagpapaunlad ng infrastruktura. 4 na taon matapos sa lantayin ng drone, misil at tangke, naging matatag at bihasang Ukraine bilang puwersang militar na malapit sa mga ahensyang intelihensya at industriyang pandepensa ng kanluran. Bumaba na ang reputasyon ng Russia bilang kinatatakutang puwersang militar, kaya halos wala nang bumibili ng kanilang kagamitan kung meron man silang ekstrang mabebenta. Tandaan, ilang ulit nang ipinahiwatig na itinuturing ni Putin ang Ukraine na simula pa lamang. Nang magsimula ang digmaan, inakala ng mga analyst na sasakupin niya ang bumabagsak na Ukraine. At pagkatapos ay susunod na sasabak sa ganap na digmaan laban sa NATO, pagsapit ng 2025. Inilipat sa 2027 ang timeline, tapos naging hindi na tiyak, basta sa loob ng susunod na ilang taon pagkatapos ng digmaan. Ngayon, hindi malinaw kung kaya pa nga ba ng Russia na magsimula ng pag-atake sa ibang bansa. Anuman ang tunay na kalagayan, mukhang hindi pa rin nababawasan ang pagiging agresibo ni Putin. Ginugo niya ang 25 taon sa pagpapakita bilang tagapagpanumbalik ng dignidad ng Russia, nagsasabi ng totoo tungkol sa pagkukunwari ng kanluran
At sa 73, halata ng kanyang pagtanda. Nababasag na ang kanyang imahe. Ang pinunong nagdala ng katatagan matapos ang dekada 90 ay binitawan na ang pamana niya. Saan ito hahantong? Walang nakakaalam ng sagot, kahit ang pinakamalapit sa pamunuan ng Russia. Ipinapakita ng tagsibol 2026 na malamang na magpatuloy ang digmaan sa Ukraine nang hindi bababa sa natitirang bahagi ng 2026. Samantala, kailangang lampasan ng Russia ang sunod-sunod na panloob na problema. Henerasyon ng asawi, baluktot na ekonomiya, daloy ng impormasyon na hiwalay sa realidad, at elite na nag-uusap kung kahawig na ng Hilagang Korea ang Russia. Kung mahalaga ang video, Mag-subscribe sa The Military Show para sa mas malalim na pagsusuri ng mga labanan at puwersang humuhubog sa mundo. Kung gusto mong maintindihan kung paano eksaktong bumagsak ang militar ng Russia at humantong dito, panoorin ang video na ito. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.